Si Luna ang batang aswang. Sa isang maliit at tahimik na nayon sa gitna ng malalawak na kagubatan, naninirahan ang isang batang babae na nagngangalang Luna. Sa gulang na 8 taon, siya ay kilala sa buong komunidad bilang isang mahinhin na bata, may tamis ng ngiti at malambot na mga mata na parang mga bituin sa gabi. Ngunit, sa likod ng kanyang inosenteng anyo, may lihim siyang itinatago, isang lihim na hindi niya kayang ipahiwatig sa sinuman. Si Luna ay isang aswang. Hindi alam ng lahat sa kanilang nayon ang tunay na katotohanan tungkol sa kanya. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay isa ring aswang, pero siya ay lubos na mahusay sa pag-iwas sa mga hinala ng ibang tao. Si Aling Rosa ay palaging nagturo kay Luna kung paano maging normal sa paningin ng iba. Huwag pumunta sa kanto ng kalsada kapag madilim na, ang payo niya sa anak, at huwag mong hayaang makita ka ng sinuman na lumilipad o gumagawa ng mga bagay na hindi nila mauunawaan. Nung bata pa, natuto na si Luna na takasan ang mga pangyayaring maaaring magdulot ng problema para sa kanila. Ngunit habang tumatanda siya, mas lalo siyang naguguluhan. Bakit kailangan niyang itago ang sarili? Bakit dapat niyang ikubli ang kanyang tunay na anyo? Isang gabi, habang nakatulog na ang lahat sa nayon, naramdaman ni Luna ang isang malakas na pagnanais na lumipad. Hindi niya mapigilan ang sarili, lumabas siya ng tahimik sa kanilang bahay at dumiretso sa bakuran. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unti siyang nagbago, ang kanyang mga kamay ay naging mga pakpak, at ang kanyang katawan ay naging mabalahibo at manipis. Naglakbay siya sa himpapawid. Marahas ang hangin sa kanyang mga pakpak. Para sa kanya, iyon ang pinakamasarap na pakiramdam, ang kalayaan na wala sa lupa. Ngunit sa kanyang paglipad, napansin niya bigla ang isang maliliit na ilaw sa malayo. Ito ay mula sa isang tindahan sa labas ng nayon. Nang dumapo siya sa isang sanga ng puno malapit doon, nakita niya ang isang batang lalaki na nagbabasa ng libro sa loob ng tindahan. Siya ay halos parehong edad ni Luna, at mukhang walang kinakatakutan sa mundo. Ang bata, na kilala sa pangalan na Diego, ay isang ulilang bata na naninirahan kasama ang kanyang lolo na may-ari ng tindahan. Si Luna ay nahumaling agad kay Diego, hindi niya alam kung bakit, pero mayroon siyang kakaibang pakiramdam tuwing nakikita siya. Parang gusto niyang makilala siya. Pero sa parehong oras, takot siya na baka matuklasan ng bata ang lihim niya. Sa susunod na mga gabi, madalas na napupunta si Luna sa tindahan ni Diego, ngunit lagi siyang nakatransform sa anyo ng isang ordinaryong batang babae. Sinusubukan niyang makipag-usap sa bata, at sa bawat pagkakataon, mas lalo siyang nauunawaan na si Diego ay iba sa ibang tao. Hindi siya nagpapakita ng takot o paghihinala. Sa halip, mukhang interesado siya sa mga kwento ni Luna tungkol sa kagubatan at mga misteryo sa paligid ng nayon. Ano ba ang pinakamagandang bagay na nararanasan mo kapag nasa kagubatan ka? Tanong ni Diego nung isang gabi, habang sila ay nakaupo sa harapan ng tindahan. Tumango si Luna at ngumiti, parang, may isang lihim na mundo sa kagubatan. May mga bagay doon na hindi mo maiintindihan hanggat hindi mo pa nararanasan. Napansin ni Diego ang kakaibang ngiti ni Luna. Sino ka ba talaga? Tanong niya ng maikli, ngunit may kababalaghan. Dahil sa tanong na yon, nagsimula si Lunang mag-alala. Alam niyang hindi niya kayang sabihin ang totoo. Kaya, umalis siya nang walang paalam, at mula noon, hindi na siya nagpakita sa tindahan ni Diego. Ngunit ang kwento ni Luna ay hindi natapos doon. Isang araw, habang siya ay nasa kagubatan, nakarinig siya ng sigaw. Tumakbo siya papunta sa pinanggalingan ng tunog at nakita niya si Diego na nahihirapan laban sa isang malaking ahas. Hindi nagdalawang isip si Luna. Sa halip na mag-transform sa kanyang aswang na anyo,
Ginamit niya ang kanyang lakas bilang isang karaniwang bata upang tulungan si Diego, pinaglaban niya ang ahas gamit ang isang malaking patpat, at sa huli, napatay niya ito. Nang makita ni Diego ang kanyang tagapagligtas, napailing siya, "Ikaw na naman," sabi niya, ngunit sa kanyang mga mata ay may pagmamalasakit. "Bakit mo ako tinulungan?" tanong ni Diego, habang sila ay nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Tumingin si Luna kay Diego, "Dahil, gusto ko nang hindi ka matakot sa akin." Napansin ni Diego ang lungkot sa mga mata ni Luna. "Bakit ako matatakot sa iyo?" Dahil sa dami ng emosyon, naputol ang kontrol ni Luna. Unang pagkakataon, sa harap ni Diego, nag-transform siya sa kanyang aswang na anyo. Nanginginig siya sa takot na baka tumakbo si Diego, o baka galit na galit sa kanya. Ngunit hindi ito nangyari. Sa halip, tumawa si Diego. "Wow! Ganyan ka pala kapag, ano ka? Ano ba talaga ang tawag sa'yo?" "Isang aswang," sagot ni Luna. Tila nabigla, ngumiti si Diego. "Cool." Mula noon, naging magkaibigan sina Luna at Diego. Hindi niya inasahan na may makakilala sa kanya nang hindi siya hinuhusgahan, at sa tulong ni Diego, natutunan ni Luna na hindi lahat ng tao ay takot sa mga katulad niya. May mga taong handang tanggapin ang katotohanan, anuman ito. Hanggang sa ngayon, nananatiling sikreto ni Luna ang kanyang tunay na identidad sa ibang tao sa nayon, at sa bawat gabing bumabaha ang liwanag ng buwan, madalas silang makikita na naglalaro sa gubat, dalawang batang may magkaibang mundo, ngunit pareho ang puso. Kwento ni Luna, ang batang aswang, ay patuloy na umaagos, isang himig ng pag-asa at pagkakaibigan sa gitna ng kadiliman. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.